O, sige, tuturuan ko na po kayo ngayon gumawa ng inyong professional email signature. Okay, ano po ang purpose ng email signature? Ang purpose po ng email signature is ito na po ang inyong, okay, ito po ang inyong calling card sa email or sa online. Okay, so pag nag-send ka po ng email, hindi na po hahagilapin pa ni client, nasaan ba yung Facebook dito ni Jelly? Nasaan ba yung ano dito, Instagram ni Jen? 'Di ba? Hindi na siya maghahagilap kasi makikita nyo na. So ganito po ang sample natin ng paggawa or ito mismo po yung paggawa. So sa Gmail po natin, pag gumawa po ako diyan, ay pag nag-open po ako, okay? So, pag nag-open tayo, makikita nyo po dito, meron akong, hello, Bego. Ayan, makikita nyo po dito na meron po akong signature. Okay? So, ganyan po yung aking signature sa aking client. So, iba-iba po yung pwede nyong gamitin sa bawat signature. Hindi po talaga kasi ito yung email address na ginagamit ko sa clients. Okay? So, ito pong email na to ay ginamit ko lang po talaga para po sa purpose ng VA Kickstart. So, ayan po. So, ganito po dapat ang maging itsura ninyo. So, paano natin to gagawin, guys? Napakadali lang naman. Okay? So, ganito po. Ang una po natin gagawin, pupunta po muna tayo dito kay free email signature. Okay? Kahit po hindi nyo na isulat kasi may gagawin po kayo mamaya para po magawa nyo to. Okay, so pagdating niyo po dito, ganito po yung itsura niyan. Okay, so pupunta po kayo kay Gmail. Okay, sa choose email platform, puntahan niyo po si Gmail. Click. Kasi Gmail po yung gagamitin natin. Ala po ako makikitang Yahoo ha. Kahit po dito, tingnan niyo walang pagpipilian na Yahoo. Kaya po Gmail po ang gamitin po natin. Okay, tapos po, ngayon, pupunta po tayo dito sa choose signature template. So, ito po, pwede naman pong walang mga picture, no? Usually po kasi naglalagay po nito kapag ka po talaga may mga company na o kaya naman po talagang kapag todo ang promotion mo. Since na mga simple na tao lang naman po tayo, pili lang po tayo ng simple po natin na gagamitin. Pwede pong may picture, pwede pong walang picture. Okay? So, ito po gamitin natin. In fairness, maganda siya, di ba? Kaso maraming information. Ito na lang, ano ba itong nakalagay dito? Ito, pwede to, di ba? So, pwede pong ganito ang gamitin nyo. Mamili na lang po kayo ng template dyan. So, ngayon po, ang gagawin natin is, ano daw po? Black screen. Blank screen. Nakikita nyo, hindi po nyo nakikita yung aking screen ngayon? Kanina pa po. Naki- Nakikita Kita po. po. Kita. Kan Wala blank Tita, screen po. Kita po. aba, Wenceslao, anong nangyayari? Hindi mo nakikita? No, it's totally black. Totally black? Paano gagawin internet natin? Labas po. mo. Teka, Balik po. I'll try and leave and then I'll get back. Teka. Sige. May kasama yata tayong afam mga ante. Hindi Kala ho. ko, kala ko yun lang eh. Okay lang ho yan. Ayun. Ay, DJ lang pala. O, ayan. Oh, Sige, sir. medyo. Teka lang. Nagulat din ako, ma'am. Wait a Kala ko minute. nga eh. Sige. Nakikita nyo na po ba? Oo nga, akala ko magno-nosebleed ako. Araw-araw na ako nagno-nosebleed. Pati ba naman dito sa estudyante, magno-nosebleed pa ako. May natututunan naman po ba kayo? Meron po. Okay, sige po. Mm. Si Marie, may coach, need ko Wala po. po ba magbago matagal? Ano? Need ko pa po magbago matagal ko na po gamit medyo professional. Ayan, okay na ho. Pwede na yan, Maris, kung hindi mo na feel magbago. Okay lang din naman yan kasi nakandyan naman yung buo mong pangalan. Ayan, kanina pa pala may chat. Sino pa yung may chat dito? Nisusulat ko. Angelica, wag ka nang magsulat. Nasa 2025 na tayo. Okay. Saan tayo? Nawala tuloy tayo. Okay, papupunta po kayo sa mailsignatures.com. Isisend ko din po sa inyo yung link. Huwag po kayong mag-alala.
Okay? And then, mag-choose po kayo ng platform. Ang pipiliin po natin, of course, Gmail. Okay? And then, pipili po kayo ng signature template natin. So, ang signature template na napili po natin, eto. Okay? So, makikita nyo po dito yan sa signature preview. O, ngayon po, babaguhin po natin yung pangalan po natin dito or yung details po dito sa ating signature. So, let's say my name is Zenith. Ano ba? Naka-caps lock pala, Zenith Zamudio. And then, ang job title ko, Muse. Hindi, joke lang. So, let's say po, no, virtual assistant. Okay? Pwede nyo naman pong baguhin to, pero wag po kayo maglalagay ng aspiring. Okay? Lagay nyo na po virtual assistant. Pwede pong, let's say, gusto mo, ilagay mo na SMM ka. Okay? SMM. Okay? Tapos, ilagay po natin ang ating email address. Okay, tapos yung phone number po, yung landline, kahit wala na po yan. Ngayon po, sa mobile number, ang ilalagay po natin is country code. Huwag niyo pong kakalimutan. Nakikita niyo po ba or masyadong maliit po? Kita po. Ha? Kita. Kita Okay, po. kita. So, ayan. So, +63, country code po muna. 96, naku, malalaman niyo yung number ko. Baka mapuno ang text message ako So, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, ayan. Yan po yung number na ilalagay po ninyo. And then, company data. Wala pa naman po tayong company. And kahit po website. Pwede po dito, no, sa website. Pwede pong portfolio ninyo ang ilagay nyo dito. Okay? Tapos, address. Let's say, ang address ko ay, yung paglalagay po pala ng website or yung inyong portfolio, pwede pong i-copy-paste nyo lang po yung link po dito ng inyong portfolio. Okay, next. Address. Metro Manila. Pwede na po yan. Huwag nyo na pong ilagay. Sir Wenceslao, wag po. Hindi po. May lalagyan po tayong iba niyan. Wait lang po. Tapos Metro Manila, zip code 1700. Tapos kahit PH na lang or kung masipag ka, lagay mo Philippines. Okay? Tapos yung style, pwede nyo pong baguhin ang mga color po na naandito. Gusto ko color pink. Ayan. Ay, ayan, color pink. Ayan, pink. Tapos ito naman blue. Ayan, blue. Oh, ayan. Susunod naman natin, color green. Ay, ano ba yan? Oh, palitan natin yung ano, gawin natin green tong isa. Ayan, kompleto ka na, may kakamping ka na, meron ka ng Duterte, at kompleto na po. Depende na po yan sa inyo kung ano pong gusto ninyong kulay. Huwag niyo pong gagayahin to. Sinusubukan ko lang po. Okay, tapos pwede pong palitan nyo. Siyempre, dapat medyo professional po, no? So, ibalik na lang po natin sa dati kasi medyo po nakakasulasok yung kulay. Gawin na lang po natin siyang black. Ayan, and then... Ayan, okay na po yan. Wala na yung blue kasi inalis ko yung company. Tapos yung Times New Roman na lang po ang gamitin natin. Okay, tapos after po nyan, is punta po kayo sa social media. Reminder lang po, no, kung wala po kayong ilalagay kagaya po sa company, alisin nyo po yung mga nakalagay dyan na URL para po hindi mailagay sa inyong signature. Okay, pagdating naman po dito, di ba po may mga social media po dito, pwede nyo pong gawin yan. So, ang gagawin po natin, open po natin yung ating Facebook. Okay, so yung ating Facebook. So, ito po yung ilalagay ko. Ganito po ha. Kapag ka po naglalagay kayo ng link, wait lang. Pag naglalagay po kayo ng link is bubuuin nyo po ito ha. Wag po ito lang yung kinukuha. May napapansin ako, may mga student dati na ang kinukuha ito lang. Ay, ang makukuha lang yan, Facebook. So, ang gagawin nyo po, buo po yan. HTTPS hanggang sa pinakadulo and then right-click nyo, copy, and then ilagay po dito kay Facebook. Ayan. Alright, so wag na nating ilagay lahat, pero ganun lang po yung
lalagay niyan. So, ganun din po kay LinkedIn. Ay, oo nga, mawawalan sila lahat. So, kunwari na lang po ito ay mga, mga link ko po yan. Okay? So, ganun lang po. Kahit po sa YouTube, ganun din po ang pagkuha ng link. Alright, so tapos na po tayo. O, babay na po. Joke lang. So, ang gagawin po natin, apply, signature, and then, ika-copy lang po natin ito. Ayan, copy po natin. Ngayon, paano na siya malalagay dito? Ganito po ang gagawin natin. Pupunta po tayo kay settings. Okay, click nyo po si settings. And then see all settings. And then, baba po ng konti. Ayan, meron na po tayong signature, pero pwede pa rin po tayong gumawa. I-click nyo lang po yung create. Lagyan po natin to ng pangalan, sample. Okay? O kaya, signature ko. Depende po sa inyo. Or signature, SMM. Yung mga ganyan po para po may palatandaan kayo. Tapos, i-paste na po natin dito yung ating ginawa kanina. Alright? Pagkatapos po niyan, pipili po kayo dito sa signature default. Gusto nyo po ba na siya ang laging lalabas kapag ka po kayo ay may email? Kapag nag-reply po kayo, ano yung signature? So, pipili po kayo. Kahit mga 5 po dyan, pwede nyo pong gawin. Pagkatapos po natin gawin yan, isi-save nyo lang po dito. Okay? And then, gagawa na po tayo ng bagong email. So, pag nag-click po kayo ng compose, makikita nyo na po dito yung inyong email. So, sa bawat new email po ninyo, ay may makikita pong ganyang signature. Kapag ka naman po kayo ay nag-reply, halimbawa po magsasample tayo, magre-reply tayo dito kay Lenny. Halimbawa, replyan natin si Lenny. Kapag nag-reply po ako, automatic po, meron na pong signature. Okay, malinaw na po ba sa ating signature? Hello? Ayan. So, nasundan po lahat? Opo. Yes po. Okay, sige. Sinisigurado ko lang, baka mamaya tulog na kayo eh. Okay? So, sa signature po, wag lang po maglagay ng mga pa-cute-cute pa na mga kung annex-annex ha. Basta po yung sundan po ninyo. Kung gumawa po kayo sa Canva, okay lang yon. Kung gumawa po kayo sa ibang signature application, okay lang po yon. Pero yung tinuro ko po sa inyo, sundan nyo po yon. Mas professional po siyang tingnan. Okay?